Kasi Hindi alam, mo kailangan patayin eh. ako, hindi kailangan. Di ba? Hindi Oo. kailangan. Alam mo ba, sa bawat 10 kaso ngayon, sa bawat 10, 7 ay drug-related. 7 ay drug-related. 7. Ngayon, malakas. Ngayon. So, parang nabalik na naman siya ng Hindi. Dati pa yan. Medyo naguguluhan ako doon na ano ba talaga noon, ngayon doon, dati, ngayon doon, o ano ba talaga. Pero ang mahalaga po mga kaibigan ay talagang sinabi po nito na sa 10, 7 ang drug-related na kaso. Yan, maliwanag po, narinig po natin. At ngayon, itong video natin na ito ay talagang bibigay lang po tayo na ito po ay bilang paalala. Lalong-lalo na yun sa dahil yun na nga po, naglilipanad na po ang mga masasamang elemento ngayon. At ito nga ipapakita natin dito ay ito po ay pangyayari dyan sa may NAIA. Isang OFW po ito, no? So, ayan, papakita po natin dito. Linggo nang nawala matapos makauwi sa bansa. Alamin ang nangyari sa kanya sa mainit na balitang hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Matapos ang halos 2 linggo, natagpuan na ang Pangasinenseng OFW na hindi nakauwi sa kanyang pamilya matapos dumating sa Pilipinas nitong December 2. Kwento ng pamilya ni Michael Lumibaw, natuntun na nila ang kinaroroonan niya at nakausap na sa telepono nitong December 13. Si Michael, biktima pala ng pangho-hold up at tinangay ang kanyang mga gamit habang nasa isang terminal sa Maynila. Buti na lang daw at may tumulong at kumupkup sa kanya na mag-asawang tindero at tindera. Nai-report na raw ang insidente sa otoridad. Siya, no, isang OFW. At ang ano pa dito ay lalaki po siya, no? So wala na pong pili talaga yung mga masasamang elemento ngayon. Kaya kailangan po natin paalala lang po, lalo-lalo sa mga OFW or bumabiyahe ka man kung saan kang lugar, malayo, no? Kailangan po nating panatilihin ang pag-iingat dahil talagang hindi na maitago, no? Naglilipana na po talaga itong ating mga kababayan na naligaw ng landas, no? Mga kababayan naligaw ng landas dahil lumalakas na naman sila. Eh, alam nyo naman, dati ko pang sinasabi na dahil sa ginagawa dyan sa may House of Representative na lumalabas, nag-aabogado sila. Alam naman natin yan, no? Kitang-kita naman kung sinong mga hinahabol nila dyan sa may Quadcom na yan. Kaya ito, nagkakaroon ng lakas ng loob itong mga masasamang elemento. Kaya ito na yung epekto ngayon. Tado na yung mga kababayan nating mga OFW. Kaya paalala lang itong video na ito, no, nga lagi nang mag-iingat kung sa mga biyahe natin. O nasalubong daw siya ng 3 lalaki na may mga balisong. Yun doon daw hinila-hila na yung gamit niya. Naglaban daw siya, sabi niya. May kaibigan po kasi yung ate niya na security guard po sa may terminal. Tapos, nakita po nung security guard yung post ng ate niya tungkol dun sa nawawalang si Tito Michael po. Makikita sa mga larawang ito ang ilang gasgas sa katawan ni Michael at pamamaga ng ilang bahagi ng katawan matapos umanong magipagpambuno sa 3 suspect. Pinanood ko na lang, nakuha nila yung gamit ko. Wala akong magawa, sabi niya. Tapos nawala na daw siya ng malay. Nasa maayos na raw na kondisyon si Michael at ngayoy nasa kamag-anak nila sa Laguna. Inaasahang For the remaining 3 years na yung malalaki at talagang tatamaan yun. And if you ask me kung mamatay yan, mamamatay talaga yan. Nasabi ko na, wag dito sa amin. Pag big time ka, hindi kita papatawarin. Sa harapan ng human rights, well, slit your throat. Wala akong pakialam. Sabihin ko sa inyo, wag mong gawain yan sa bayan. Sa mga drug syndicate. Ano? Yung babalan nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano. Hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Mga drug syndicate. Ano? Yung babalan nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano. Hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. No.